Alam mo ba na ang anubias ang isa sa pinaka-hardy na halaman sa ating hobby? Pero marami pa rin kami nakukuhang tanong kung bakit nangingitim ang kanilang mga anubias. Nagkaka-algae sa dahon at higit sa lahat, parang hindi ito lumalago. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan sa pag-aalaga ng anubias. Una, alamin muna natin kung ano ang anubias. Ang anubias ay isang aquatic plants na galing sa tropical forest at rivers ng West Africa. Kilala ito sa hobby dahil sobrang hardy niya, hindi niya rin kailangan ng malakas na ilaw, hindi niya kailangan ng CO2, at mabagal ito lumago. Pero hindi ito madaling mamatay. At isa pa, pwede itong i-attach sa mga dripwood at rocks. Hindi ito nangangailangan ng substrate. Ang mga sikat na anubias ay ang Nana Petite, Coin Leaf, at iba-iba pa. Ang pinaka-importanting rule sa pag-aalaga ng anubias ay huwag ibaon ng rhizome nito. Ang rhizome ay ang makapal na horizontal stem ng anubias. Dito lumalabas ang kanyang dahon at ugat. Kapag binaon mo ito sa soil ay mabubulok ang kanyang rhizome. At kapag nabulok ang rhizome, siguradong patay ang anubias mo. Ang tamang paraan sa pag-attach ng anubias ay idikit lang to sa mga bato o woods. Gumamit tayo ng fishing line at ng gel glue. Kung gusto naman natin na nasa substrate siya, itanim lang ang ugat, pero wag ang rhizome. Dapat ay nakikita pa rin ang rhizome at hindi ito natatakman ng substrate. At ito ang number 1 mistake ng karamihan. At sana, hindi na ito maulit sa'yo. Para sa tamang pag-aalaga ng anubias, kailangan din natin i-check ang water parameter. Pagdating sa temperatura, dapat meron tayong 22 to 28 Celsius. Flexible ang mga anubias. Pagdating naman sa pH, 6.0 hanggang 7.5 lang tayo. Pagdating sa water hardness, soft to moderately hard ang pwede sa kanya. Sa water flow naman, moderate lang. Dapat hindi masyadong malakas ang flow. Pagdating naman sa aquarium light, low to medium lang tayo. Dapat meron lang tayong 10 hanggang 30 par. Huwag tayong maglagay ng anubias sa mga aquarium na merong napakalakas na ilaw pero walang CO2. Dahil kapag ginawa mo ito, magkakaroon ng algae ang kanyang mga dahon. Ang mga anubias ay gusto sa madidilim na part ng ating aquarium. Mas maganda sila sa bandang ilalim ng mga dripwood o ng rocks or nasa anino ng ibang plants. Pagdating naman sa fertilizer ng anubias, hindi ito nangangailangan ng root tubs dahil ang anubias ay naka-attach sa wood at mga stones natin. Siya ay kumukuha ng nutrients lang sa ating water column. Kaya ang magandang fertilizer dito ay ang mga liquid fertilizer kagaya ng micro at macro fertilizer. Tandaan natin to liquid fertilizer ang kailangan at hindi root tubs. Pagdating naman sa pagpapropagate ng anubias, madali lang to. Check lang natin kung malago na ang ating anubias. Kapag malaki na ang rhizome at marami ng dahon, pwede na itong putulin sa gitna. Siguraduhin lang natin na ang bawat rhizome ay may 2 o 3 dahon na bago natin ito putulin. Tapos, i-attach lang natin ang bagong rhizome sa dripwood o sa mga rocks. Pag-usapan naman natin ang karaniwang problema ng mga anubias, pati ang solusyon dito. Una, naninilaw ang mga dahon. Kapag ganito ang nangyari, ibig sabihin kulang to sa nutrients. Dapat natin dagdagan ang paglalagay ng mga liquid fertilizer. Pangalawa, may algae ang dahon. Kapag may algae ang dahon, ibig sabihin lang nito, sobra tayo sa ilaw. Kapag ganito, pwede nating ilagay ang ating anubias sa medyo madilim na part. O kaya pwede tayong maglagay ng mga algae eater katulad ng autosynclus. Pangatlo, nangingitim ang rhizome. Kapag ganito, kadalasan natatabunan siya ng substrate, kaya siya nabubulok. Ang maganda gawin dito ay tanggalin natin ang nabubulok na rhizome at ilipat natin to sa ibang lugar. Pang-apat, hindi daw lumalago ang kanilang anubias. Ang totoo, ang anubias sobrang bagal lumago, kaya normal lang ito. Basta nakikita mo na buhay siya at kulay berde, okay na yun. So recap na tayo. Una, huwag itanim ang rhizome. Pangalawa, low light lang. Pangatlo, liquid fertilizer. Hindi root tubs At pang-apat, natural na mabagal tumubo ang anubias. Ang anubias ang isa sa pinaka-forgiving plants sa ating hobby. Kapag inalagaan mo to na maayos, baka mas magtagal pa to kaysa sa iyong aquarium. At kung naghahanap kayo ng fresh at healthy na anubias o mga dripwood o fishing line o kaya naman gel glue na gagamitin nyo para dito, message nyo lang kami. At sana nakatulong sa inyo ang video namin. At sana pakishare para makatulong din tayo sa iba. Ayun lang guys, salamat.